special ng ulam namin. Ito yung miswa patola na may chicharon at saka siomai. Isa-isa lang muna itong patola. Pampalasa, patis. Oops. Dalawang patis. Tapos, gigisahin lang siya sa patis. Maya-maya, idalagdagan na ng tubig. Pag nagisa-gisa na, nahalo-halo na, lagyan na ng tubig. Ayan. At syempre, antayin kumulo. Gamit ang aking David's Tea House na pork siomai. Ayan, ilalagay ko na siya dito. Mekos-mekos lang. Mekos-mekos. Alam nyo ba na ang huling nilalagay pag nagluluto ka ng miswa at patola ay yung miswa? Kasi naging ano sila, malambot. Ito na ang pagdagdag ng mga panlasa. Ito paminta to. Oops. Mekos-mekos. Para mamix yung paminta. Huwag yung kalimutan tikman na, baka matabang, or kulang ng alat, dagdagan nyo. Tapos ito yung ginamit kong miswa. Maganda to guys, hanapin nyo, maganda itong ginagamit na miswa para sa inyong miswa patola. Hindi ko ito uubusin ha, kasi mas maganda mas pinili ko yung magulay kaysa sa miswa. Walang ako, kalahati lang. Oops, tingnan nyo. Maganda na. Ganda! Nagdagan ko ng 3 piraso ay 4 na piraso. Ayan. Mekos-mekos na naman. Tapos lagyan ng betchin. O diba? Para sa mas masarap na pagkain. Okay. Mekos-mekos. Patayin. Maluluto na ng init ng gulay ng sabaw yung miswa, kaya hindi mo na kailangan paapoyan yan. Next is my favorite part, chikiman time. The moment of truth, kakain na ako. Yum, yum. Mas pinasarap pa kasi merong chicharon. Ayan o. Ang ganda ng brand ng miswa na binili ko. Hindi siya nalulusaw o. Dali. Ayan o. Manganta na. Sarap. Chicharon. Tsaka patola. Yung siomai oh. Sarap. Yummy, yummy. Tapos extra chicharon. May sasawan ka yan oh. Ginawa lang namin to. Ito yung suka. Tapos nilagyan ng mga sili. Asin. Sarap. Napakasimple lang ng lasa nito. Yung parang lasang nagbukid ka talaga. Simpleng alat mula sa patis. Freshness ng gulay na flavor ng patola. Ayan. Tapos yung karne-karne, malaman-laman na flavor ng siomai. At isang crunchy na masarap, na maalat-alat na lasa ng chicharon. Ganun ang aking simpleng pagkain ngayon, ng aking lalantakan. Kaya ako magpapaalam na. Paalam!
Isang napakasarap na kare ang aking nasa harapan. Kung paano napunta to dito sa aking harapan, panoorin nyo to. Yung una, magpapainit muna ng mantika. Pag mainit na, maggigisa naman ng onions. Ganito lang yung pagkakahiwa ng sibuyas ha. Ganyan siya. Quartered. Gisa-gisa. Ayan. Pag nakagisa na at saka medyo brown-brown na yung sibuyas, isusunod na yung patatas at saka carrot. Okay. Gisa-gisa lang. Ngayon, tutubigan naman to para lumambot siyempre. Tapos, gisa-gisa, konti, halo-halo. Yan, antayin kumulo. Ngayong kumukulo na at saka malambot na yung patatas, ilalagay ko na yung curry powder, 2 tablespoons. Ang cute naman. Yan. Tapos, mekos-mekos. Yan, ang bango. Oh. Ngayong na-mix na yung curry sa aking sabaw, ilalagay ko na yung toyo. Ay! Sumayaw. Dalawang ganitong toyo, dalawang lado. Okay, 1, 2. Mga 3 tablespoons, almost 4 tablespoons. Ngayon kumukulo-kulo na siya, ilalagay ko na yung slurry. Ito lang ay cornstarch at water. Tapos sunod na ilalagay yung meatballs. Diba? Bongga. Meatballs na. Meatballs naman. Yan. Ay. Bawal talsik-talsik. Tapos, mix na naman. Mix. Tapos, syempre, Ajinomoto, pampasarap lalo. Mix. Voila! Meron na akong meatballs curry. Ang aking favorite time, ang tikiman time. Ayan na, nasarap ko ng masarap na kare. Tapos, yung mga nakita ko doon, sa aking mga napanood, yung kutsara mo ilalagay sa malamig na tubig. Tapos, yun ang gagamitin mo para pagkain. Bakit malamig ang kutsara? Para mayroong kakaibang sensation. May malamig, tsaka may mainit. Tapos usually talaga, mas marami ang sabaw sa kare kaysa sa gulay o di kaya sa kanyang pinaka-meat. Sarap. Sarap nito. Grabe kasarap. Tapos kare, tapos mainit lang pero masarap. Magluto kayo ng ganito kasi napakasimple lang. Magigisa lang kayo ng sibuyas, lalagyan nyo yung patatas, pagkatapos yung carrots, tapos antayin nyo ng maluto. Tapos ilalagay nyo na yung inyong curry, tapos timplahan ng toyo. Magkakaroon kayo ng isang masarap na curry. Tapos may catch. Hindi naman kailangan meatballs lang talagang gagawin mo. Pwede rin namang pork, pwedeng chicken, pwedeng beef. Ito lang is yung available na meat type namin sa bahay. Kaya, instead na ordinary meatballs, this is not your ordinary meatballs. This is meatballs curry.
So delicious, yummy. And the aroma, nakakatakam. Buhay yung smell ng curry, tsaka yung toyo, kasi tingnan nyo naman yung kulay niya. Yung toyo kasi nagpaalat dito, kaya, ay, sarap-sarap talaga. Parang Japanese nga, sarap-sarap. Ayan o. May patatas, ayan, may carrots, ito na yung sibuyas. Ganyan yung sibuyas ng pagkakaluto niya, maghihiwa-hiwalay na talaga siya. Tapos syempre yung meatballs, ayan. May patatas din siya, at saka may carrots. Syempre yung meatballs, meron na siyang sariling timpla. Tapos biglang, sobrang init, ininom mo to. Hindi. Tapos yung pampalapot nito, kayo lang mag-decide kung gaano kalapot ang gusto nyong maging doon sa inyong kare. Wag lang masyado yung malapot na parang paste niya. Wag din naman yung parang tubig. Saktong-sakto lang. I-endeavor ko na to. Ubusin ko na kasi nakakatakam naman na daldal ako ng daldal, tapos konti ng pasubo pa konti. Kaya kung ako sa inyo, magluto na kayo ng ganito para ma-enjoy din nyo ang aking kare meatballs. Huwag niyong kalimutan na, yung kutsara nyo, lagyan nyo din sa basong may malamig na tubig. Cheers! Cheers! And relax. Aantayin ko yung aking So, bali, ang kabuuan ng in-order ko ay yung Hungarian sausage na sandwich na may fries. At saka, syempre, meron na akong silog dito. Sino ba naman ang makakalimot pag silog ng pinag-uusapan? Meron ng fried rice. Meron kang longganisa, skinless longganisa. Meron ka pang vegetable. Tapos yung egg, syempre. At yung pilpilan mo or sausawan mo is ketchup. At syempre, huwag kakalimutan banggitin na pag may silog ka, may kasamang drink yan. Bukod sa service water, merong kasamang free drink para sa silog meals. At syempre, ayan yung aking Hungarian sausage sandwich with fries. Hihimayin ko para sa inyo. Okay? Ito ay toasted bun. Ayan. Makikita nyo naman. Tapos meron siyang cheese. Ayan. Meron siyang gulay. O, diba? Fresh gulay yan, no? Ganda-ganda ng gulay, oh. Tapos meron pa siyang mayo. At kung anong lasa ng mayo mamaya, sasabihin ko sa inyo, okay? Tapos meron siyang free na or kasama doon sa in-order nyo na fries. Yum, yum. Ito na yung sinasabi ko kanina. So, pwede kayong mag-gloves. Ayan, bibigyan kayo ng gloves. Or pwede rin kayong mag-bare hands at saka kutsara, syempre, para dito. Tatlong pirasong skinless longganisa. Ayan, may egg, tsaka may fried rice. Cheers! Sarap ah. Kanilang longganisa. Fatty, which makes the longganisa juicier. Tapos meron din siyang laman. Tapos, hindi siya yung matamis na longganisa. Meron siyang, kumbaga, asin and garlicky flavor. Tapos yung rice, siyempre yung rice meron sa sariling timpla. Dahil yung lasa ng garlic dito sa fried rice, which is good kasi parang feel mo talaga yung garlic rice. And syempre, yung gulay, carrot, saka yung foil.
May isang butter. Kumbaga, kasi 69 pesos, sarap ka na. Kasi imagine mo, 69 pesos na ganito ka na. Na nakakainin mo. Tapos may itlog na. So, may pa yung itlog. Itlog. Cheers! Ay! Pinakabag yan! Sarap. At saka may drinks niya. Bago ko isatisfy yung sarili ko dito, bipitingin ko ayun sa aking silog kasi asikasuhin ko pa yung aking Hungarian. Pero, one bite pa dito. Sa akin, yung ganisa. Sarap. Guys, kung makikita nyo, merong burnt side yung mga longganisa, which nagpapalabas ng kanyang pagiging sweet outside. Nagka-caramelize siya. Pero dun mismo pinakaloob niya, garlicky, yung lasa niya. Tapos may alat, syempre. Ayan. Itinabi ko na yung aking silog. Ito naman. So yung fries, cheesy fries to. O diba? Ito yung aking fooders na nakakatakam. Likot ko lang yung camera kasi masilaw masyado. Ay, nalagdag yung cheese. Sarap ito. Cheesy. Mayroong spiciness yung Hungarian. Dahil siguro sa mga spices tsaka herbs na ginamit. Roasted buns. Tapos Japanese mayo yung kanyang mayonnaise. Social. At malaki talaga ito. Delicious. Juicy. Di ba dapat optional yung pangalan? At matindi pa nito. Meron siyang fries. Hindi, kasi natin natin yung pangalan ng Good. Masarap yung kanilang silog meal. Iniisip ko nga sa akin eh. Ako kakain na magpapakabusog ako. Sana busog kayo at natakam kayo sa aking pagpasyal dito. Bye! Nandito pa rin ako sa Glorieta. At syempre, pinasyalan ko na yung Chong. Kakain ako ng kanilang shark fin na may Hainanese chicken. May Hainanese rice. Ano ba? Let's make order. Thank you. Okay. Ito ay toyo na mayroon syempre mix na to ng kanilang masarap na sausawan. Tapos sasabihin sa iyo kung ano yung gusto mo, kung maanghang ba or hindi. So ito, pinili ko is maanghang. Anghang. Hindi naman, sakto lang. Ito yung Hainanese rice. Ayan siya. Baka isipin nyo, green pandan ha, hindi siya. Ito ay mayroong halong pasayan. Pasayan ba yung hipon? Tama ba? Oo, tama ako. Feeling ko hipon siya pero parang hindi pala. So ito ay niluto sa chicken broth.
na may gata. Tapos, syempre, titikman ko na to. Ito pa lang dapat na gagamitin. Ba't ko pilit tinutusok ng tinidor? Wala mo, lollipop yan eh. Pali. Oh, pali. Mapali. Yung in-order ko, shark fin. Pwede rin naman kayong mag-order ng beef, siomai, tsaka chicken na siomai. Tsaka meron silang ngayong bago, yung lumpia. Ayan o. Lumpia ang Shanghai naman siya. Pero, the same yung kanilang rice. Yung Hainanese rice. Yum! Ay! Nagkalat ko. Kering. Perfect pair. Tapos ito, alam mo, sweet tamarind siya na sausawan. Na may, garlic. May gisadong garlic. Bawal siya sa kanin mo pa lang, pwede na siyang ulam. Nauuhaw na ako. Punta tayo doon sa may unahan, kasi kanina, nung naglalakad tayo papunta rito, may nakita ako. Alam mo ko ang title ng inumin? Magic Water. So, let's go! Magic Water. So, hindi mo na kailangan puntang Divisoria para matikman to kasi nandito lang to sa Araya. Magic Water. Matamis, last siyang gulaman na colorless. Tapos meron siyang gulaman. Pero hindi mo siya makikita, tingnan nyo. Kasi colorless din yung gulaman. Yung gulaman niya, chewy. Refreshing. Magic water. Oh, diba? Yan siya. Para sa 10 pesos, ma-refresh ka na, ma-relax ka pa. Breading, kami din breading. Spicy. Original. Say hi. Nandito ako sa Chong's Fried Chicken na ganito sila magbenta. By bucket. Ayan. Dalawa yung flavor na available dito. Yung kanilang original at saka yung spicy. Ayun yung prep.
yung pinakita ko sa inyo, naubos na yung kanilang display dito kasi sunod-sunod yung bumibili. Bakit by bakit? So, kung ano ang lasa nito at bakit nauubusan sila ng display, malalaman ko dito. Ito, isang bucket ng Chong's Fried Chicken. Excited ako kasi ang bango. Alam mo yung amoy na parang hinihikayat ka. Tapos, pag bumili ka ng ganito, mayroon kang 6 na gravy. Ayan. Pwede ka magsabi na 2 spicy, 4 na classic or yung original. Tapos, ito bibigay sa'yo. Tapos, pwede ka naman bumili ng by peraso. Pwede yung bumili ng 1, 2, 3 hanggang sa isang bucket na. Pwede. So, the taste is the taste. Okay, sige. Doon tayo sa lasa. Sa gravy, tikman natin yung gravy. Init. Yung gravy, buttery siya, peppery. Tapos, kukuha ko ng ito. Crispy, juicy. You know. Tapos, actually, para siyang lasang para siyang combination ng lasang KFC at saka Jollibee. Ito pa nga. Pero in general, may siyang sariling flavor niya at sariling aroma. Next is yung spicy naman. Ito yung spicy ng Chong's Fried Chicken. Nakikita nyo, mamula-mula siya. Siguro nga dahil sa spice na ginamit. Dry rub siya kanina, nakita namin. Nung nilagay. So, yun o. Narinig nyo? Pagkaganyan ko, ayun o. Masyadong crispy. Crispy-licious. Kaya, tikman ko naman yung laman. Nood pala sa loob yung pagiging spicy niya, oh. Ayun, oh, yung linyada niyang kulay orange. Tapos, oh, juicy sa loob. It's dunked sa gravy. Deliciously masarap. Hindi ganun ba? Deliciously masarap. Tapos yung classic flavor naman, o yung pinaka-original. Juicy din siya, ayan, no. Nakikita nyo. Tapos, crispy sa labas. Ayan. Manyaman niya Zoe. Mas masarap din to pag may kanin. Kaya kung gusto niyo matikman yung kinakain ko, bumili na rin kayo para masatisfy yung kanyang chicken cravings. Bye! Ready ko lang to para mamaya dire-diretso na ang pagluto ng tinolang isda. Pampalabas ng katas. Tapos ibubuhol. Okay. Oops. Okay. Ganyan siya. Uy, wala. Sa bubuhay na yan, ganyan. Naging ganito na siya. Okay. Ganyan yung mga ingredients, yung kamatis, sibuyas, luya, ito na siya, pinitpit. Siyempre yung tanglad, siling haba,
tsaka yung gulay na pechay, tsaka itong bell pepper, at tsaka lalagyan ng kaibang ingredients na saging. Malinis na yung isda, ready na for cooking. Nalinis ko na rin yung saging, bali ganito yung ginawa ko sa saging. Hinugasan, tapos tinanggal yung mga ano niya, yung mga edges na dyan. Tapos hiniwa lang ng pag ganito. Tapos binabad para hindi siya mangitim. Let's cook! Simpleng tubig. Lalagay ko na yung tanglad. Luya, kamatis, sibuyas, at saka yung kalahatan ng mga ingredients. Tapos mamaya, pag kumulo, lalagay na yung bell pepper. Okay, okay na to. Mamaya na rin pag kumulo, ilalagay na yung mga siling haba. Tapos, mamaya din, ng konting-konti pag malapit na maluto, yung pampaasim na kalamansi ang ilalagay. Siyempre, malalagay na rin yung gulay. Antayin kumulo. Bago takpan, siyempre, ilalagay na rin yung isda. Ang parte na aking ititinola or isasabaw ay yung ulo. Tapos, isang tiyan. Mga ulo lang. Tapos, the rest ay aasinan ko para prituhin. Titimplahan na ng asin bago takpan. Maganda na yung kulo, ilalagay na yung bell pepper tsaka sili. Nalagay ko na rin kanina yung saging, no? Nauna na siya. To, antayin nilang maluto yung sili. Tapos ilalagay na yung pechay, tapos yung gatas ng kalamansi. Yung katas ng kalamansi lang. Okay. This time, i-add ko na yung pechay. Pechay, pechay, pechay. Okay. Lulubog ko lang sila. Tulak-tulak. Tapos ilalagay ko na yung kalamansi, yung katas ng kalamansi. Katas. Okay. Dahan-dahan, baka sumama yung buto. Okay. Tapos ilalagay ko na rin yung pampasarap na Ajinomoto. Yung Ajinomoto. Tapos tatakpan ko na. Okay. So, takip. Antayin maluto yung pechay. Tapos, iprito na ako niyan para makakain niya. Ito yung aking kanin. 1 cups lang to. 1 cups. At syempre yung aking niluto. First time ko magluto ng tinola na may saging. Wala naman siyang pagkakaiba gaano talaga sa lasa. May asim pa rin ng kalamansi, may lasa pa rin ng tanglad, at saka yung lasa ng luya. Tapos titikman ko naman tong bananang saba. Sige. Kung ano yung lasa niya. Ba't mo kinahain yung ano? Yung balat. Pwede siyang kainin. Yung iba nga ginagamit ng extender. Basta siguraduhin nyo lang malinis na malinis siya. Para lang siyang nilagang saba. Nagawang ulam. Ayun, kumakain ako ng balat ng saging ha. Sasaw ko kaya. Para ka lang kumakain talaga ng nilagang saging. Tapos siyempre ito. Yung the best. Mainit. Na piniritong asan. Kunin ko lang yung dwe. Dwe is yung tinik. Tapos
May tinik pa rin dito, oh. Para mabilis kayong maghimay ng isda, kunin nyo lang yung mga gilid-gilid siya, mga gitna-gitna na tinik. Yan lang. Init. Init. Sabi, init. Tapos, ganito lang yan. Sausaw. Kuha ng kamatis. Tapos, sarap! Sariwang isda. Sariwang kamatis at sibuyas. Pasili. Kalamansi toyo. Solve ang tanghalian. Kaya, ano pang inaantay ko? Kundi, kumuha ulit at sumubo pa. Wala pang kanin yan, ha? Ambayang konti. Habhaban time. Ito talaga masarap eh. Kukunin mo lang yung ano, yung tinik. Tinik sa gilid at saka yung pinakagit ng tinik. Siyempre yung dito wala ng tinik, no? Tapos kuha kang ganito, oh. Kuha na nga lang ako dito sa plato ko. Kuha ka ng sibuyas tsaka kamatis. Tapos asan? Simpleng pagkain ng isda. Kunin yung tinik. Sa gitna at saka sa tabi, syempre. Tapos, yung tinik. Kuha ka ng sausawan mo. Ayan. Lagyan mo ng kamatis. 1 big bite yan, no? Walang kanin. Tapos, subo. Swap. Follow through ng kanin. Ito maganda pag nag-uulam ka ng may sabaw. May gulay ka na, may isda ka pa. Tapos this time, sarap yung ulo. Ulo yung mata. Dali. Sisip-sipin ko na lang to. Nanipsip. Masarap talaga yung mata naman eh. Tapos, kakain ka na niyan ng ulam. 1 big bite para sa inyo. Para matakam kayo. Kunin yung tinik. Tapos, lagay mo dito. Tapos, kamatis, sibuyas. Tapos, 1 big bite. Sarap. Tapos kuha ka ng ano, saging. Big bite din. Subukan nyo maglaga ng saging dito sa niluto nyong ulam. Niluto nyong asan o isda. Masarap siya. Kung tutusin, pwede ka nang hindi magkanin, tapos saging na lang kakainin mo. Para masubukan yung sinasabi ko, magluto na kayo. At ako ay magpapaalam na. Cheers!